Paano nga ba madaling matuto sa TIG welding? Kuya Ken, anong unang step? Unang step, pagwa-walking cup. Ay Kuya Ken, parang ang dali naman tingnan ah. Totoo kabakal, na ang TIG ay madaling tingnan pero napakahirap pag-aralan. Kaya ito kabakal, ito ang unang step kung paano madaling matuto sa TIG welding. Una, maghanap ng tamang props o materials na pwedeng gamiting TIG torch. Gaya nito. Sample, ang tungsten ay ballpen na siyang gaguide sa bawat hakbang o pagwa-walking cup ng iyong TIG torch. Dito mo makikita ang tamang paghakbang, imaginasyong hinang sa magiging walking cup mo. Ang ganitong technique o strategy ay nagpapadali upang madaling matuto sa pagwa-walking cup. Tatandaan kabakal, magkabilang linya ang tatamaan ng iyong tungsten na magiging wave ng iyong hinang sa TIG torch. Kuya Ken, paano pag sa actual, ilalapat ko ba ang tungsten sa base metal? Sagot, hindi kabakal. Kapag kabakal lumapat ang tungsten mo sa iyong base metal, hindi ka makakagawa ng art o hindi ka makakapagpaapoy ng iyong TIG torch. Ay Kuya Ken, anong tamang agwat or space ng iyong tungsten sa iyong base metal? Ang tamang space or agwat ng iyong tungsten sa iyong base metal ay 3 mm. Ang pagwa-walking cup o paghakbang ng ceramic cup ay siyang napakahirap din niyang pag-aralan. Kaya ito kabakal, ito ang simple kong tips para kayo'y matuto sa pagwa-walking cup. Example, maghahanap tayo ng scrap at siyang gagamitin nating example. Ops, kabakal, lagi mong tatandaan na kapag magpa-practice ka, dapat ito'y laging malinis nang makita mo ang magandang resulta ng magiging hinang mo. At lalagyan mo din to lagi ng guide nang maging tama ang magiging hinang mo. Hindi yung basta ka nalang hihinang ng hihinang. Himihinang ka nga, isala naman sa hinihinang, di wala rin. Kaya nga nagpa-practice. Nang paghuminang sa actual ay talagang maganda. Ops, nahaba ang pulong. Ayan, ganyan ang pagwa-walking cup. Yan ang tamang space ng iyong pagwa-waving ng iyong ceramic cup sa iyong base metal. Ito yung hawak mo sa iyong TIG torch. Makikita mo dito kabakal kung paano gumalaw ang aking kamay habang nakalapat or nakapatong ang iyong ceramic cup sa iyong base metal. Tandaan kabakal, huwag mo itong panggigigilan. At ito pa, huwag dapat matigas ang iyong braso. Kapag nag-umpisa kang huminang na matigas ang iyong kamay or ang iyong braso, ay talagang hindi ka makakatapos ng isang hinang, ay talagang ngalay na ngalay ka. Kaya itong tips na itinuturo ko sa inyo kabakal, na kahit nasa bahay lang kayo, ay lagi niyong papraktisin ang pagwa-walking cup. Kahit nasa ang pwesto ka pa, basta ikigagawa ng iyong TIG torch, ay mag-umpisa na kabakal sa paghahanap ng magagandang props na magiging TIG torch. Ay talagang kahit wala ka pa sa training school, iba na ang dating mo kabakal kapag sanay ka na sa paghawak ng TIG torch at sa pagwa-walking cup. Kunting pahabol lang kabakal, magsanay muna tayo sa plate o kaya sa flat position sa pagwa-walking cup. At kapag sanay na tayo sa ganyang posisyon, ay uumpisahan na natin mag-practice sa tubo. At dyan ang napakahirap pagpraktisahan. Mag-start muna tayo sa 5G position at susunod natin ang 2G position at ang mahirap sa lahat, ang 6G position. Kapag sanay ka na dyan sa pagwa-walking cup, sa ganyang mga posisyon, basic na lang sa atin ang iba't ibang posisyon sa plate position. Kaya kabakal, ang pinakasusi kung gusto mo talagang madaling matutong mag-welding or mag-TIG welding, ang number 1 sa lahat ay ang kasipagan. Kaya kabakal, sipag lang. Example kabakal, ganito lang kasimple ang paghakbang o paglakad ng walking cup.